Good afternoon, sir. I am Jeraima A. Masulot from BSM 3. So today, I'm going to ask someone about their opinion in Bangsamoro culture, peace education, and also gender and development. So may I know your name, ma'am? Assalamualaikum in the first place, no? By the way, I'm Leani Astalgan from Sultan Kudarat, Maguindanao. So I had 10 questions for you, ma'am. The number 1 is, can you share what Bangsamoro culture means to you in your daily life? Okay, for me, Bangsamoro culture is like our identity. You know, it's about faith, respect, and family, no, which is guide siya sa everyday life namin. So kahit saan kami pupunta, dala-dala pa rin namin yung values na meron kami. The number 2 question is, how do traditions and values in Bangsamoro culture promote peace in the community? Okay, like what I've said earlier, so parang connected din siya. So, you know, our traditions teach us respect, hospitality, and helping each other. So, kapag lahat ay sumusunod sa values na meron man kami, or nai-train namin yon sa bawat isa, therefore, walang war or any trouble na mangyari. So, para bang may sense of unity. So, it's really important na nagagamit natin yung traditions and values natin sa tama to have peace. Number 3 question is, what role do elders, leaders, and family play in teaching peace in Bangsamoro society? Okay, as for me for that, you know, elders and leaders are like teachers of wisdom. Sila yung nagpapakita ng tamang way, like our family. Sa kanila tayo unang-unang natututo kung paano respeto and to have patience or yung sabar na sinasabi sa amin. Kung strong ang guidance sila. Then yung mga leaders naman, if they show na may malasakit sila sa kinakakasakupan nila, why not na hindi magkakaroon ng good relationship nila? And collaboration ang mga tao, di ba? And I believe a good leader knows how to listen, not just command, and makes decisions that are best for everyone. Number 4 is, how important is respect for women and men in building peace? Okay, simple lang naman yan, di ba? Kung wala tayong respeto at understanding sa bawat meron ng isa, conflict talagang mangyayari. So when we treat both women and men equal, there's harmony and fairness. Diba? Kaya yun ang foundation ng peace. So just spread love and respect. Number 5 is, can you give examples of practices in your community that show equality between women and men? Okay, unang-una is yung sa decision making. Both lalaki at babae dapat may say sa kahit anong situation or bagay man yan. And may mga babae rin na active sa community project and leadership, diba? So, sa bahay naman, they can, chores are shared. Hindi lang nakafocus sa isa. So, kumbaga, sa proportion na sinasabi, both side are equal to each other. Kasi kung hindi, walang fairness na nangyayari. So, hindi dapat ina-underestimate ang kakayahan ng babae when it comes to this, or like that. Number 6 is, how can Bangsamoro culture help young people learn about peace and respect? Okay, for me naman, for that is, we can help young people learn about peace and respect through stories, traditions, and practice from elders. So can young people learn those values. So yung culture namin teaches patience, respect for parents, not for parents, but for the people around them. And of course, faith in Allah. So that becomes training ground for peace. The number 7 question is, what challenges do you see in promoting peace and equality in your community? Okay, one of the challenges is, unang-una is yung misunderstandings between groups. Minsan yung politics din, di ba? Lalo na ngayon, grabe yung issue ngayon sa politics. And may mga tao din talaga na hindi open-minded sa equality. So kaya kailangan more awareness and education. So kung sa bagay, we have different perspective naman, no? Pero kapag yung bawat tao is pinag-uusapan ng maayos at inuunawaan ng bawat ideas ng bawat isa, therefore
hindi sila misunderstood sa bawat isa. So, yun. Number 8 is, how can education, schools, teachers, and parents strengthen peace and gender respect? Okay, since I'm a future educator, so pwede yung sa schools can integrate peace education and gender equality in lessons. So sabi ko nga, I'm a future educator, so nagkaroon kami ng subject about peace education and gender equality. Like, yung GAD, gender and development. So, napag-aralan namin yun. So, we can integrate those subjects. So, teacher and parents can model respect sa kanilang actions. So, kailangan talaga aware yung mga teachers and parents sa kanilang actions because once kids see it daily, they practice it naturally. So, kung ano yung nakikita ng mga bata, probably, yun din yung magagaya ng mga bata. Ma-imitate ba? So, yun. Number 9 is, in your opinion, what is the connection between Bangsamoro identity and peace education? Okay, the connection between Bangsamoro identity and peace education. Bangsamoro identity is rooted in Islam and culture of peace. So, peace education remind us of that identity and applies it in modern life. So, parang bridge siya ng past values to future generations. So, yun. The last question is, if you were a leader, what simple program would you start to promote culture, peace, and gender fairness? Okay, if I were given a chance to be a leader, siguro I would start to youth programs with workshop and seminars, pero from elders, kumbaga from expert na, kumbaga they really know how to have peace in community and kahit saan man dyan. So, and also may sport and arts din to unite boys and girls equally. So, para simple lang pero impactful kasi fun and learning yung combination ng programs na yun na i-implement ko. So that's all, ma'am. Thank you for your time and also sa pag-answer sa question namin. Thank you po. Good afternoon, ma'am. I am Jeraima A. Masulot from BSM 3. So I am here to ask you a question about your opinion in Bangsamoro culture, peace education, and also gender and development. So first, ma'am, is ano pong pangalan niyo po? So, I am Sahra Alion from the Purok Dato Siangco, Cotabato City. So, I have 10 questions for you, ma'am. The number 1 is, can you share what Bangsamoro culture means to you in your daily life? So, as a Christians, so nire-respeto or na-appreciate naman namin ang mga kultura ng mga Bangsamoro people by learning about its rich history, their traditions, and values since nga nakatira po kami ngayon sa area ng mga Muslims or the Bangsamoro people. And with that is nakakapag-create kami ng friendship and sinusubukan naman naming intindihin at irespeto ang bawat kultura o paniniwala ng bawat isa, so that it can contribute to promote the peace within this community po. Number 2 is, how do traditions and values in Bangsamoro culture promote peace in the community? So, although kahit hindi kami kabilang sa Bangsamoro cultures, so naniniwala pa rin ako or naniniwala pa rin kami ng mga Christians na marami sa kanilang traditions at values tulad ng pagpapahalaga ng kanilang family or yung pagkakaisa ng community and also yung pag-aayos nila ng mga conflict sa pamamagitan ng maayos na usapan. At ito ay nakakatulong para mapanatili ang peace sa ating community. So, the number 3 question is, what role do elders, leaders, and family play in teaching peace in Bangsamoro society? So, bilang isang Christians is naniniwala ako na ang mga elders or the leaders at yung mga families ay may mga malaking role sila sa pagtuturo ng peace into our community. And ipinapakita nila ito sa pamamagitan ng kanilang words and also the actions. With that is pinapakita nila yung paggalang or the empathy, yung may awa ka sa
kapwa mo, no? And also yung pagpapatawad. And also sa pagtuturo sa kabataan ng values, kasi alam naman natin kung gaano ka-importante yung values, di ba? And with that is, kapag may values ka, dapat mayroon ka ring love sa kapwa mo, and also the compassions and reconciliations. Number 4 is, how important is respect for women and men in building peace? So when we say respect or paggalang sa mga babae at lalaki, so ayun na nga, so ayon sa gender and development or the God perspective ay napaka-importante, or it is really important yung tinatawag natin peace building, dahil ang pagkilala sa pantay na halaga at dignity ng bawat tao, kahit ano pa man ang gender mo, like for example, babae ka, lalaki ka, bakla ka, tomboy ka, or kahit ano pa man yung gender mo, ay nakakatulong ito para makamit natin yung justice, equality, and also yung harmony sa ating society. So, number 5 question is, can you give examples of practices in your community that show equality between women and men? So, sa Christians community naman namin is, nakikita ko ang equality ng babae at lalaki sa iba't ibang paraan. Tulad ng paghahati ng responsibilities sa pamilya, or yung pantay na chance sa educations, kasi nga alam naman natin kung gaano kahalaga yung educations sa ating buhay, and also sa trabaho, and lalong-lalo na sa aktibong participations natin, especially yung mga babae sa church leadership at also sa decisions making. So, the number 6 question is, how can Bangsamoro culture help young people learn about peace and respect? So, sa Bangsamoro cultures is, nakakatulong ito sa mga kabataan na matutunan natin ang peace at yung sinasabi nilang respect sa pamamagitan ng pagpapakita natin ng understanding or pag-uunawa, and also yung empathy, yung meron tayong yung nilalagay natin yung sarili natin sa katayuan ng tao. So, the number 7 question is, what challenges do you see in promoting peace and equality in your community? So, ito yung ilan sa mga nakikita kong challenges is the number 1 is yung prejudice, and the second one is yung discrimination. Since yun na nga, nakatira kami ngayon sa Muslim area or di Bangsamoro people, is madalas mas pinapabura nila yung mga kalahirin nila, lalo na kapag yun na nga, lumaki ka sa kanila, is parang minsan is nabubuli ka kapag Christians ka, ganito ganon, and minsan nag-uusap sila ng masama tungkol sa iyo or behind your back, na sila lang din yung nakakaintindi, kasi nga hindi mo maintindihan yung kanilang dialect. And with that is, minsan naman is sa school is sometimes naranasan ko rin na yung isa sa teachers namin is mas pinapaboran yung kaklase namin Muslim, kasi nga Muslim din siya. So isa po yun sa naranasan kong challenges na hindi equal sa aming community, and also is yung yun na nga is the kahirapan or the poverty na nangyayari sa ating community, and also yun na nga yung sinasabi ko kanina na inequality na naranasan ko, and also yung kakulangan natin sa open dialogue at pagkakasundo ng mga tao. Yung pagkakasundo nila sa pagkakasundo natin sa ibang mga tao. That's it. The number 8 question is, how can education, schools, teachers, and parents strengthen peace and gender respect? So, nakakatulong yung educations sa peace at gender respect sa pamamagitan naman ng pagsasama ng peace education sa school curriculum, or yung pagtuturo sa ng teachers na itaguyod ang gender equality ng bawat isa sa mga estudyante. And also yung pagtulong ng parents, since sa parents naman talaga nagsisimula dapat tama, na turuan yung ating mga anak ng respeto, empathy, and also yung non-violence, or dapat hindi sila maging agresibo sa mga ibang bata or sa kanilang mga anak. Next is, in your opinion, what is the connection between Bangsamoro identity and peace education? So, ang pagpapaigting ng Bangsamoro identity at also
yung sabay na paggalang sa iba't ibang kultura ay nakakatulong para magkaroon ng peaceful sa ating community and also inclusive society kung saan lahat ay nararamdaman na sila ay kabilang sa komunidad na ito. So the last question is, if you were a leader, what simple program would you start to promote culture, peace, and gender fairness? So if I will become a youth leader someday is gagawa ako ng community dialogue program na kung saan mag-usap ang mga tao mula sa iba't ibang background tungkol sa culture or the peace. Good day everyone, I am Sayhana Masi from BSM3. So narito po ang aking kaibigan si Hasmin Lumabas. Siya ay indigenous people na nakatira sa OP Maguindanao. So ang aking question number 1 is, ano ang ibig sabihin ng kulturang Bangsamoro para sa iyo at saka para sa pang-araw-araw na iyong pamumuhay? Para sa akin bilang isang indigenous people, ang Bangsamoro culture ay connected din sa kultura naming mga indigenous. So pare-parehong nagtuturo ito. Ang Bangsamoro ay pare-parehong nagtuturo ng respeto at peace po. 2. So paano nakakatulong ang mga tradisyon at pagpapahalaga ng Bangsamoro sa pagpananatili ng kapayapaan sa iyong komunidad? So maraming tradisyon ng aming tribo. So, ang tradisyon namin, isa sa mga nakakatulong sa tradisyon namin ay yung bayanihan at respeto sa kalikasan. So, nakakatulong din yun sa kapayapaan namin dito sa amin po. So, ano ang papel ng mga nakakatanda, pinuno at pamilya sa pagturo sa kapayapaan sa lipunang Bangsamoro? So, malaking tulong sa amin ang mga nakakatanda sapagkat nagtuturo sila ng mga history, yung mga previous history kung paano makisama sa kapwa bawat isa. So ganun po ang tinuturo ng sa aming mga kabataan. Tinuturo po sa amin yun ng aming mga nakakatanda. Paano or gaano kahalaga ang paggalang sa babae at lalaki sa pagtataguyod ng kapayapaan? So, pinaka-importante talaga sa bawat isa is ang pagrespeto. So, ang bawat isa ay may rule sa bayan o sa community. So, dapat irespeto kung ano yung rule ng kababaihan at irespeto din kung ano ang rule ng kalalakihan. So, respetohan lang para mas mapanatili ang kapayapaan dito sa atin. So, maaari ka bang magbigay ng mga halimbawa ng mga gawain sa inyong komunidad na nagpapakita ng pagkapantay-pantay sa babae at saka sa mga lalaki? Sa tribo namin is ang babae at lalaki is may parehong nagtatrabaho. So, gaya ng sabi ko is dapat irespeto yung kanilang trabaho para mas maganda ang ating komunidad. So, yun lang siya. Parang respetuhan lang ba. Natutulungan ng mga kulturang Bangsamoro ang mga kabataan na matuto ng kapayapaan at paggalang. So, isa na dun is ang culture. So, nakakatulong sa iyo para matutong rumespeto at mag-value ng peace. Ano ang mga hamon na nakikita mo sa pagsulong ng mga kapayapaan at pagkakapantay-pantay sa inyong komunidad? So, kadalasan na nagiging challenge challenge is ang pag-discriminate. So, yung discrimination at minsan kulang yung mga recognition sa culture namin, yung mga indigenous people is hindi masyadong kilala sa komunidad. So, yun ang nagiging malaking challenges bilang isang indigenous people. So, paano nakakatulong ang edukasyon, paaralan, guro at magulang sa pagpapatibay ng kapayapaan at paggalang sa sarili? So, napakahalaga talaga ng education or edukasyon sa aming mga indigenous people, lalong-lalo na sa UP. Dahil ang edukasyon ay mahalaga kasi tinuturo ang equality. So, yun nga ang pagkakapantay-pantay at nagpa-preserve ng culture. Parang nagpa-preserve yung mga kultura naming mga indigenous people. So, sa iyong palagay, ano ang ugnayan ng pagkakakilanlang Bangsamoro at peace education?
So, ang ugnayan po ng Bangsamoro is like yung Bangsamoro identity at peace education connected kasi parehong gusto ng bawat isa yung unity at respeto sa bawat isa. Kung ikaw ay magiging isang leader, ano ang simpleng programa ang iyong sisimulan para isulong ang kultura, kapayapaan at pagkakapantay-pantay ng kasarian? So, bilang indigenous people, at kung ako ay maging isang leader, gagawa ako ng cultural exchange program para mas magkaintindihan ang lahat. Iba't ibang tribu man yan or iba't ibang religion is magkaintindihan ang bawat isa. Yun lang.